Tayo po'y manalangin. Panginoong Ama, salamat po sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. We acknowledge you in the midst of us by the Holy Spirit. And Father, we thank you as we come into your presence with thanksgiving because of who you are and how you are moving miraculously in our lives and to our lives. Salamat po sa paggabay mo. We thank you for your guidance upon every one of us who had come into your presence with thanksgiving. Kasama namin as we declare that we join our hearts and our spirit and our mind together, focusing on you, because thou alone art worthy of all our praise. Salamat po sa iyong paggabay sa amin sa buong maghapon, sa buong isang linggo. With all the blessing that you have provided unto us within the day, the week, and the years of our lives, we acknowledge your goodness and your awesome blessing that you have poured upon our lives in the past days. And we welcome the Holy Spirit, the Spirit of wisdom, the Spirit of counsel and might, the Spirit of understanding, and the Spirit of the fear of the Lord that is guiding us at all times. And Father, we acknowledge the Holy Spirit, the anointing and the boldness of the Holy Spirit to move in the hearts of every one of us as we will declare your word. We declare that your word is power. We declare that your word is alive. And this will move mightily in the lives and heart of every one of us today as we listen to your word. And Father, for the good things, the blessing, and all the things that you have prepared for us for this day, we ascribe to you all the glory and the honor and the praise and thanksgiving in the matchless name of Jesus, our Lord, King, and Savior, forever. Amen, amen, amen. Sa nagdaang mga panahon, ako po I have been satisfied, I have been blessed by Isaiah 43, verse 21. Nakalimutan ko ibigay ang aking notes. Okay, Isaiah 43:21 that declares, these people, sila na taong aking nilikha para sa akin at para magpuri sa akin. Sabi ko sa English, these people whom I created. Una po, ako'y naliligayahan, ako'y nasisiyahan dahil nadama ko na ako ay nilalang ng Diyos. Kasi ang mundo po ay ang mundo po ay mapag-usig at naghahatol. Narinig na po ba ninyo ang sinasabi ng mga matatanda tungkol sa isang bata? Ay, ang batang yan putok sa buhok. Mga Tagalog po yan ang sinasabi sa isang bata na ipinanganak sa hindi maayos na pamilya. Putok daw po sa buhok. Ano po ba ibig sabihin ng putok sa buhok? Ang mga matatanda po sa panahon ng unang Pilipinas, ibig po sabihin, yung puno ng kawayan. Puno ng kawayan, pag daw po na dumating yung kidlat, na tamaan ng kidlat, ito ay mababasag. At pag nabasag yung kawayan, lilitaw yung bata. Yun din po ang sinasabi nila,
na origin ni malakas at maganda. Yun po ang origin ng mga Pilipinos. Mabuti naman po, no? Kasi ang lumabas pala sa buho ay si malakas at si maganda. Ibig sabihin, kahit nung panahon ng mga katandaan natin, si malakas at si maganda ang dumating. Ngayon po, nasa na si malakas at saka si maganda? Iba na yata. Iba na ngayon, hindi na si malakas at si maganda. So, mabaksik, masakit pong sabihin sa isang bata na siya ay putok sa buho. Pero meron pong Biblia na nagpapatunay na kahit sino ka pa man, anuman ang kaparaanan ng iyong pagsilang dito sa mundo, ang salita po ng Diyos ay mabisa, makapangyarihan upang ipahayag na lahat ng tao sa mundo ay nilalang ng Diyos. Sila'y aking nilalang, sabi sa Tagalog. Sila'y aking nilalang para sa akin. Hallelujah! Isa pa pong pagpupuri sa Diyos na maunawaan natin, na hindi lang tayo nilalang ng Diyos, isa pa tayong inaangkin niya para sa akin. Kaya sa Salmo po ay merong pinapahayag na kahit itanol ka ng nanay mo at tatay mo, andyan pa ang Panginoon na nagmamahal at umaangkin sa iyo. Amen! Maganda pong pag-asa sa mga bata na medyo katulad ng buhay ko noon. Na I felt rejected, I felt so walang pag-asa sa buhay. Kaya po paborito ko itong Isaiah 43:21. Meron po akong katotohanan na hawak-hawak sa aking buhay. Na ako'y nilalang ng Diyos, kahit anong sabihin ng tao dyan. Na ako'y inaangkin ng Diyos. Amen. Upang siya'y aking papurihan. Ibig sabihin, insinilan ako dito sa mundo para sa Diyos sa isang bagay upang magpuri sa Kanya. Amen! Kaya yung pagpupuri natin ngayong umaga ay napakahalaga para sa atin at sa Panginoon. Dahil para sa atin, dahil sinusunod natin ang kalooban ng Diyos na siya'y ating papurihan, at para sa Panginoon, because He alone is worthy of all praise. Ito pong salitang ito ay lagi kong pinangahawakan, aking pag-asa, at nagiging malakas na kapangyarihan ng Diyos samantalang ito'y pinapahayag ko sa ibang tao. Kasi marami pong tao sa ating paligid na nangangailangan ng kasiguruhan. Ano nga ba ang kanilang kahulugan dito sa mundo? Yan po ang ating papag-aralan. Ito pong pinapahayag ko at aking nadama at aking pinanghahawakan sa Isaiah 43:21 ay meron pa pong mas malalim na galing sa salita ng Diyos na ating mapapanghawakan ngayong umaga. Alam po natin sa Isaiah pa rin na ang kapahayagan ng Diyos, that mind of God ay napakataas. Samantalang ang ating kaisipan ay mababa. God's ways are not our ways. At samantalang may pinapahayag pa po ang Panginoon sa atin. Mabuti po at pinapaalala sa atin ng ating mahal na pastor. Malaki po talaga ang importansya, ang kahalagahan na tayo magsaliksik, magmuni-muni, mag-meditate ng Biblia. Dahil bawat kapahayagan na ating natatanggap, ito po ay kalakasan at katotohanan
na ating ipinamumuhay. Ako po ay nasa ika-8 na naulit ng pagbabasa ng salita ng Diyos. I have finished the whole Bible 7 times and I am about to finish on the 8th times. At samantalang ako po ay nagtatanong sa Panginoon, Panginoon, ano naman ang iyong papahayagan sa amin para sa Sunday? And lo and behold, ito po'y nababasa na natin matagal na. Pero ngayon po ay magkakaroon sa atin ng bagong kahulugan at malalim na kahulugan samantalang ating pag-aaralan at magmumuni-muni tayo, paglilinian natin ang salita nito. Revelation chapter 4:11. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. English na lang, mabilis. Hindi ba na? Okay, you read it in Tagalog, but I will declare in English. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For thou hast created all things for thy pleasure, they were created. Ito po ang ating tema at pagninilay-nilayan ngayong umaga. We are created for God's pleasure. Sabihin nga po natin, I am created for God's pleasure. Yung pong pinagmumuni-munihan ko na na Isaiah 43, nandun tayo na we are created by God. Okay. Pero ngayong umaga po ay inuduktong natin ang Revelation 4:11. God created us. Amen. For His pleasure. Para sa Kanyang, sa Tagalog? Para sa Kanyang kaligayahan. Tayo hiniran ng Diyos para sa Kanyang kasiyahan, kagalakan. Hindi lang po tayo nilalang ng Diyos para sa Kanya, kundi para sa Kanya, tayo ay kasiyahan niya. Amen. Naliligayahan po ba tayo maunawaan nun? Ano po bang ibig sabihin ng kasiyahan? Halimbawa po, meron tayong mga bagong born babies dito. Pag ang bata po ay dumating sa bahay, nandun na po, dumating yung kaligayahan, dumating yung kasiyahan sa loob ng tahanan. Wala pa pong ginagawa yung bata. Hindi pa po nakakangiti, hindi nakapikit pa po siya. The main day, time, na pumasok ang bata sa loob ng tahanan, nandun na po yung kaligayahan, nandun na po yung kasiyahan ng mga magulang. Di po ba? And much more, in the heart of God, because He promised that He created everything for His pleasure. Amen. Nilalang po niya ang lahat. Kasama tayo. We are included. Nilalang po niya ang lahat. Included us. Para sa Kanyang kasiyahan. Ano po bang ibig sabihin nito? Wala pa po tayong ginagawa. Pero, dahil tayo nilalang ng Diyos para sa Kanya, naroroon na po ang kagalakan ng Kanyang puso para sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen! Nagsisiya na po ang puso ng Diyos
the time that we were created in this world. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maaaring hindi natin nakukuha ang pagpupuri ng ating magulang o ng mga tao sa ating kapaligiran. But knowing this truth, that God created us for His pleasure, makakalakad na po tayo ng taas ang balikat at anuman ang sabihin ng mundo against us, hindi na natin ito pakikinggan. Hindi na ito tatalag sa ating buhay. Dahil knowing that we are created by God for His pleasure. Amen! Masaya po ba tayo? Ako po ay galak na maunawaan ito. Unang-una para sa aking buhay, and for everyone who will receive this revelation. Ano po bang ibig sabihin nito para sa atin? Magkakaroon po tayo ng bagong perspective sa ating kapaligiran. Knowing that we are created by God for His pleasure. All things. Ibig sabihin po, kung paano ang Diyos ay nagagalak sa akin, ang Diyos ay nagagalak din sa bawat isang nasa ating kapaligiran. Amen. Hindi natin siya kayang sabihan ng masama. Hindi natin siya pwedeng awayin. Hindi natin siya pwedeng bayaan. Because God created all of us for His pleasure. Ang Diyos ay nagsisihan sa Kanya. Bakit maaawayin? Bakit masasabihin siya ng masama? The same God who created me for His pleasure is the same God who created everyone around us for His pleasure. At yun pong sa ating kapaligiran, ito, as we have this revelation, we will have a new outlook in life. Yung po mga halaman sa ating kapaligiran, magkakaroon tayo ng kaligayahan din na i-honor sila, o tingnan sila, o pakinabangan sila. Di po ba, hindi na tayo yung tao na bigla nalang tatabasin yung mga puno at hahalputin ng mga kung ano-anong nasa ating kapaligiran. Kahit po yung mga damo sa ating kapaligiran ay nilalang ng Diyos. At ito ay mga gamot sa ating katawan. So we have to have a new outlook in life, especially sa ating kapwa-tao, because the same God who created them is the same God who created me for His pleasure. Amen. Titingnan natin ang ating mga kapatid at mga kapwa-tao na ang Diyos ay naliligayahan din sa Kanya. Ang problema nga lang, sila ang hindi naliligayahan sa kanilang buhay. So we have a great responsibility. Ngayon na alam natin na we are created by God for His pleasure, and everything and everyone around us, meron po tayong responsibility. We have to understand bakit ang mga tao, maraming tao sa ating kapaligiran, ay nakikita natin natutulog sa kalsada, o namamalimos, o namumulot ng basura. Because hindi nila alam ang katotohanan ito na sila'y nilalang ng Diyos for God's pleasure. Maraming tao sa ating kapaligiran na they don't appreciate their lives. Maybe because may mga taong nag-put down sa kanila nung bata pa sila at nawala na sila ng pag-asa sa buhay. Kaya pag-alagala na lang sila dyan sa kalsada and they just let days pass them by. Ito pong aking pinapahayag ngayon in relation with this truth
na lahat, God created everything for His pleasure, meron po tayong responsibilidad. Kasi nakikita natin ang mga taong ito sa ating kapaligiran, and they need to know. Dapat nilang marinig, dapat nilang maunawaan na ang buhay na kanilang ikinabubuhay ngayon ay galing sa Diyos, and God created them for God's pleasure. Pero anong ginagawa ng tao? Winawalang halaga nila ang paglalang ng Diyos sa kanilang buhay, at winawalang halaga nila ang plano ng Diyos sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi nga po natin, katulad ko po, kasi sabi po sa ating salita ng Diyos, tayo po'y dapat magbahagi ng salita ng Diyos sa ating Jerusalem. Ang Jerusalem po ay ang ating sambahayan. Judea, ang ibig sabihin Judea, ay doon po sa ating mga kalapit bahay, yung maaabot natin. Nandiyan lang sa ating kapaligiran. In Samaria, ang Samaria po na pagdadala natin ang salita ng Diyos at pag-ibig ng Diyos ay sa iba ng lahi, iba ng kultura, iba ng lugar. Okay, Samaria. And ang susunod po is to the uttermost part of the earth. Halimbawa, katulad ko po, nag-share na ako sa aming pamilya. Hindi masyadong persecution, pero sa mga in-laws ko, ay talagang malaking laban po yan sa mga karnahe. Pero hindi po ako iniwan ng Panginoon, nagpakatatag po ako. At sa karnahe, meron din pong naging pastor, basta nagpakis sa akin. At mga tatlo sila na naging pastor. Salamat sa Panginoon. So, sa ating pamilya, sa ating mga kapitbahay, sa ating komunidad, sa Samaria, ibig sabihin po, nakarating na ako. Meron na akong local mission sa Iloilo at nakapatayo po tayo ng gawain doon ng 7. At sa Thailand, nakapagturo na po ako doon ng salita ng Diyos sa loob ng 14 years. Kaya sabi ko, Panginoon, saan naman ako pupunta? To the ends of the earth. Pero napakalaking, it is a big plan for me to go to the ends of the earth. Pero ito po ang aking naunawaan. Kung may isang taong walang pag-asa sa buhay, kung may isang taong sinisira na lang niya ang kanyang buhay sa araw-araw na paglalayas, kung tayo po ay lalapit sa kanila at ipapahayag ang katotohanan, magkakaroon po ng pagbabago sa kanilang buhay. Isa pong patotoo, noong kung ako'y nagtitinda pa sa palengke sa San Juan, habang wala pa pong bumibili, ako po'y nagbabasa ng Biblia. At samantalang ako po'y nakaupo at nagbabasa ng Biblia, may isang lasing na gusgusin. Biglang ginano yung Biblia ko, naniniwala ka dyan? Tinignan ko siya. Sabi niya, hindi ako naniniwala dyan. Naniniwala ako, nagaling ako sa unggoy. Tinignan ko siyang mabuti. Sabi ko, kaya pala, laseng at madumis. Hinayaan ko siyang magsalita. Sabi niya, alam mo ba na itinakwil ako ng aking biyanan dahil binasa ko ang kanilang mga santo? Tumayo po ako at tinapik-tapik ko siya. Sabi ko, congratulations! Hallelujah! Wala kang kasalanan. Hindi ka dapat itakwil. Tinakwil ka man ng biyanan mo, hindi ka tinatakwil ng Diyos, naliligayahan ng Diyos sa'yo. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Dahil mula sa kanyang kawalang pag-asa, kaya siya naglalasing at siya'y madumis at palakad-lakad lang sa kalsada. Kinabukasan po'y dumating siya
na bagong ligo at bagong bihis. Hallelujah! Ibig po sabihin, hindi ko kayang baguhin ang mundo. Pero kung kayang baguhin ang salita ng Diyos na aking pinahayag sa isang tao, ang kanyang buhay, napagbago mo na ang kanyang mundo. Nabago na po ang kanyang outlook sa buhay. Nagkaroon na po siya ng pag-asa. Na nawala na yung kanyang talikala ng kanyang pagkasumpa sa kanya ng kanyang biyanan. At siya'y nakalaya upang mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Siya'y nilalang para sa kasiyahan ng Diyos. Amen! Amen. At marami pong taong ganyan sa ating kapaligiran. Kung ating pong mapapahayag sa kanila ang katotohanan, magkakaroon po ng malaking pagbabago ang ating mundo. Hindi nga po natin kayang baguhin ang mundo, pero ang mundo ng isang tao ay kayang mabago kung ipapahayag natin ang salita ng Diyos. Hindi pa po ako nagbabasa ng Biblia, pero nandun na po yung aking simpatiya at kahabagan sa mga pulubi. Pinuntahan ko po yung mga pulubi sa Quiapo at kinausap. Hindi po nagtagal, may lumapit sa akin at pinagbawalan ako. Sabi niya, huwag mong pakialaman sila. May nagmamay-ari sa kanila. Nalungkot po ako kasi wala na nga silang pag-asa sa buhay. Ibinilanggo pa sila ng mga tao na ginagamit sila ng kasangkapan para kumita ng pera. Pero hindi po ako nagtapos doon. Isang araw po, samantalang sa office namin, ay may nakita ko doon sa harapan. Mahilig po ako tumingin sa mga tao sa kapaligiran. May dalang anak, may tatay, may nanay, may dalang pang aso. At kinausap ko po, sabi niya kami nasunugan. Pwede ba makitira kami dyan sa inyo? Sa habag ko po, kinausap ko yung sekretary namin na ang may-ari ng office, meron silang malaking garahe, ay tito niya. Sabi ko, kausapin naman yung tito mo. Sabi mo, pwede itong buong mag-anak. Patirahin naman natin dito sa garahe nyo. Pwede naman yun. Salamat na lang po dahil hindi pumayag yung tito niya. Siguro may alam na yung tito niya na hindi ko alam. Kinabukasan po, punta ako ng Cubao. Nakita ko na naman ang isang pamilya. Iba naman po ang nanay, iba naman ang tatay. Pusa naman ang dala. Props lang po pala yun. Mabuti na lang at hindi pumayag yung uncle ng aking sekretary. Ibig pong sabihin, sila'y nakabilanggo na sa miyaling pananampalataya na sila'y pinabayaan na ng Diyos. Pangalawa, binibilanggo pa sila at ginagawang mga kasangkapan upang kumita ng pera ang mga tao na kumukukuno sa kanila, pero sila naman ang nagbibigay ng pera doon sa kanilang pinaka-boss. Ito po ay aking malaking kabigatan sa aking buhay. Meron po akong kalayaan. Malaya po ako na kausapin at puntahan yung mga pulubi sa gilid ng simbahan ng Iloilo. Okay lang po sa Iloilo kasi kahit nila akong pagalitan, kilala po namin yung mayor. Kaya po yung mga pulubi doon sa gilid ng simbahan ng Katoliko sa Iloilo, pinupuntahan ko po yun lagi. At binibigyan ng salita ng Diyos at binibigyan ng pagkain at tulong na madadala. Salamat po sa kaparaan ng maliit ay nadadala natin ang pag-asa sa mga taong nawala na ng pag-asa sa buhay. Malaman lang po natin, maging ako sa aking sarili, malaman ko na ako'y nilalang ng Diyos para sa Kanyang kasiyahan.
Nangingiti na po ako sa lahat ng panahon. How much more ang mga taong nakabilanggo sa mga selda ng karahasan ng 5 tao. Salamat din lang po and congratulations sa mga pumunta sa Antique. And they were able to conduct a crusade. Congratulations. And I believe that many people have changed the world. Samantalang tinanggap nila ang salita ng Diyos at tinanggap nila ang buhay na magpasawalang hanggan sa pamagitan ng pagtitiwala at pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus sa Kalbaryo. Palakpakan po natin ang bawat isa na kasama sa Antique na nag-conduct ng crusade. Amen, amen, amen. Siguro hindi lang po sa Antique tayo pwede mag-crusade. Si Pastora po hanggang sa ilalim ng punong sampalok nagko-crusade noong panahon namin na kami nagsisimula. Amen po. Marami pong tao sa ating kapaligiran ang nabubuhay ng walang pagkakilala sa kanila na sila'y nilalang ng Diyos, na kung sa kanilang buhay ay may kaligayahan ng Panginoon. Sa Salmo 147:11, isa pa rin kaparaanan kung saan the Lord taketh pleasure. Ang Diyos ay nabibigyan natin ng kasiyahan sa pagitan ng ating buhay. Because God promised, karapat dapat kang purihin. For what ba yan eh? Psalm 147:11. The Lord taketh pleasure to them that fear Him. Ang Diyos ay nasisiyahan sa mga tao na may pagwasak. That is not the fear, hindi yung takot. Kung merong reverence, ano sa Tagalog? Those people who reverence God, God taketh pleasure in them. Tayo po na mga mananampalataya na nagpapahayag ng paggalang at pag-worship, pagbibigay puri at pagsamba sa Diyos, ang Panginoon po ay nasisiyahan sa atin. Amen, amen. Ang kasiyahan po ng Panginoon ay kung tayo na Kanyang nilalang ay nagpupuri at may pagkilala at may pag-respect sa Kanya. Psalm 149:4, the Lord taketh pleasure in His people. Sa mga tao na may paggalang at may pagsamba, ang Diyos ay naliligayahan. At dahil ang Diyos ay naliligayahan, ang Diyos ay nasisiyahan, ang Diyos ay nagagalak sa mga taong magpagpupuri at may pagsunod sa Kanya. Meron pong biyaya. Sabi po sa English, God will beautify the meek with salvation. Ang mga tao po na may pagsunod, may pagpapakumbabang loob, ay kinasisiyahan ng Diyos at bibigyan niya ng biyaya. He will beautify the meek with salvation. Hindi lamang po ang kaligtasan ay para sa atin, kundi ang kaligtasan na ating natanggap mula sa Panginoong Hesus sa Kanyang tinapos na sakripisyo sa krus sa Kalbaryo ay hindi lamang po para sa atin,
kundi ito po ay para sa buong mundo. Lalo higit po ngayon, magkaroon po tayo ng kabigatan na tingnan ng mga tao sa ating kapaligiran. Dahil tayo po ay pinapahayagan ng Diyos na sa kanyang kapangyarihan tayo pinalalakad upang ipahayag ang kanyang pag-ibig sa maraming tao bago dumating ang wakas. Meron pa po tayong panahon upang kahit isa-isang tao, meron pong babae na babasura, may puskal po siya. Mabuti na kausap ni Angelic at pinapasok po sa bahay. At akin pong pinahayagan ng salita ng Diyos. Katulad po natin, tayo po ay dinadakip natin yung mga tao na pwede makausap, pwede natin, yung mga nagtitinda po sa amin, yung nagrarasyon ng tubig, yung nagtitinda ng buko, yung nagtitinda ng taho, hindi po nakakalibre sa akin yan. Pinapapasok ko po sa bahay, o kaya ay lumalabas ako, pumupunta ako doon sa kanilang kariton upang ipahayag ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Magagawa po natin yan. Marami po tayong kapitbahay, marami po tayong nakikita sa palengke. Marami pong tao na wala ng pag-asa ng kanilang buhay, lalo ngayon sa nagaganap sa ating bansa. Hindi na po nila alam kung saan lilingon, kung saan titingin ng maghahanap ng kasagutan. Nasa atin po ang kasagutan. Ipahayag lang po natin sa kanila na sila nilalang ng Diyos para sa kanyang kasiyahan. At ako po'y nananampalataya na sila mismo ay magkakaroon ng pagbabago sa kanilang mundo. Psalm 103:21. Bless the Lord, O my soul, and all His hosts, ye ministers of His who do His pleasure. Tayo po'y tinawag na mga manggagawa ng Diyos. Ayon po sa Psalm 103:21. Tayo po'y manggagawa ng Diyos na siya'y nasisiyahan sa atin sapagkat tayo'y gumagawa, kumikilos, lumalakad ayon sa kanyang kalooban. Ako po'y nananampalataya na sa dami ng salita ng Diyos na ating napapag-aralan Sunday after Sunday at sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, meron pong ipinapahayag ang Panginoon sa atin. Sa atin muna, pagkatapos, yung ating naunawaan ay maaari natin ipahayag naman sa iba. Paano po naligtas ang aking sambayan? Yung Impreso family. Wala pong nag-share sa akin ng gospel, binabasa lamang po ako na libro, Don't Limit God. At dahil ito'y nabasa ko na ito'y galing sa Panginoon, ang kanyang kasaysayan, naghanap po ako ng Biblia at nagsimula akong magbasa ng Biblia. Yung nababasa ko po sa Biblia, dahil ako nagtatrabaho sa kumpanya, ay ipinapahayag ko na sa mga trabahador samantalang kanilang break time. Wala pa po akong kilalang Kristiyano noon. At pagkatapos po, dahil nandun yung pagkauhaw ko, nakakita na po ako ng simbahan sa Green Hills, at bawat ako po'y nag-enroll sa Bible school nila. At ano yung lesson na natutunan ko nung gabi na yon, hindi ko po babayaan na ako'y matulog na hindi ko pa na-share. Gigisingin ko ang nanay ko. Nanay, ganito po pala yun. Sabi po sa Biblia, kahit pa nagising siya at siya'y hilong-talelong pa sa tulog, sasabihin ko na, ano yung katotohanan na aking naunawaan that same day. At ganoon din po ang ginagawa ko. Meron po akong brother-in-law na salbahe.
Nung dumating po ang husband ko galing sa Saudi Arabia, hinanap niya kasi naglayas. Taga Iloilo, pumunta ng Maynila, hindi maganda yung trato sa kanya nung kanyang tinitira, naglayas. Nandun po pala siya sa Luneta. Hinanap ng husband ko at pagdating, dinala po sa bahay namin. Pagdating sa bahay namin, hindi ko po siya sinabi na huwag manigarilyo, wag. Basta tinanggap ko po siya. At ang resulta po, samantala ako nag-aaral sa Bible School, ano yung natutunan ko nung araw na yon, ibinabahagi ko sa kanya. Hanggang umabot po kami ng madaling araw, o kung umaga naman kami magkausap, hindi na po kami nagsasaing, hindi na po kami kumakain, tinutuloy ko na po yung pagtuturo sa kanya. Ano pong resulta ng aking kasipagan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos? Siya po ay nagkukondak na ng seminar sa United States. Sa Iloilo nga po, nagkakamali pa sila. Pag nandun ako sa meeting, sabi niya, Pastor mo si Pastor Tony. Ako pa daw, pastor ko pa daw yung brother-in-law ko na nag-decide ko. Mumingiti na lang po ako. Kasi totoo, mas kilala siya ngayon kaysa sa akin. Walang problema. I have shared the truth that God has created him for God's glory. And I have changed his world. And now he's living and serving God as ministers of God, doing God's pleasure and purpose for his life. Yung kung hindi ko magagawa, ay nagagawa niya in a larger scale sa iba-iba pang lungsod ng buong mundo. Ito po ngayon, ang ating responsibility. Sa mahabang panahon, katulad ko din po, paglapit natin sa Panginoon, tayo ay laging humihingi. Di po ba? May listahan pa tayo para pupunta tayo sa grocery. Panginoon! Naririnig ko yung mga panalangin na iba. Panginoon, ikaw ang babago ng ugali sa Kanya. Panginoon, ikaw ang magbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Sabi ko, ano ba ito? Tinawag pang Panginoon tapos inuutosan pala. God is pleased with us as ministers of God at may promise siya na siya ang magbibigay ng biyaya. Pasasalamatan na lang natin. Hindi natin inuutusan ng Diyos na, Panginoon, ikaw magbibigay na aking pamasahe. Totoo yan. But we have to come to God in respect na binigay na niya sa atin ang biyaya, tatanggapin na lang po natin na may pagpapasalamat at gagawin natin ang kanyang kalooban. Hindi yung gusto natin ang ipipilit natin sa Diyos. Di ba ako nangyayari din sa akin yun, Panginoon, ikaw ang, you will stop the rain. Pwede naman natin itiretso. Kasi po nakadanas na ako ng baha doon sa Novaliches. At tuwing uulan, naalala ko na po yung baha. Gagawin ko, pupunta ako sa garahe. Sasabihin ko, Panginoon, salamat, dinidilig mo ang halaman at pinapakalma mo ang lupa. Pinapalamig mo ang lupa. And now, salamat po. And I command the wearing angels na isasara na nila ang cloud at hindi na tutuloy ang malakas na ulan. Because tama na ang pagbibigay ng tubig para sa halaman at pagpapalamig sa lupa. Nagpapasalamat na ako sa Panginoon. Amen. Hindi po tayo dumarating at lumalapit sa Panginoon
na meron tayong iniuutos o hinihingi para tayong may grocery list na pumunta sa groceries. Sabi po ng Panginoon, Lucas 12:34, kung maunawaan natin to, masisiyahan na tayo sa lahat ng araw ng ating buhay. Marami tayong hinihingi sa Panginoon. Pero much more of what we need in life, much more what we desire every day, ibinigay na ng Panginoon. Sabi niya sa Luke 12:32, fear not, little flock, because it is the Father's pleasure to give you the kingdom. Anong hinihingi ko? Hindi kilang ulan. Anong hinihingi ko? Hindi bumaha. Anong hinihingi ko? But much more than all that we ask from God, inihanda na niya para sa atin. Ang kaharian ng Diyos, it is God's pleasure to give us the kingdom of God. Hallelujah! Kunti lang ang ating hinihingi. But God has already given everything more than we could ask for. And this is where I will have my conclusion. Ephesians 1, verse 5. Tandaan po natin ito. Kukunti lang po, 7 lang yung aking mga verses na aking na-mention. So that we can memorize it. And we can declare. Kasi po, kung tayo nagsishare sa iba, kung dala natin agad yung Biblia, natatakot yung iba. Pero dahil kabisado na natin ang salita ng Diyos, pag nakinig na sila at tumahimik na sila, saka natin ilabas yung Biblia. No? Pero hindi natin pwede lapitan ng tao na lang yung Biblia. Sabi ng Biblia! Matatakot po sila, tatakbo po sila. Pero with love, kakausapin natin sila at sasabihin natin, pag tumahimik na sila at nakikinig, ito ang sinasabi ng Biblia. Tsaka natin ilalabas yung ating Biblia at sila'y makikinig. Ganun po kasimple, knowing na tayo nasa kaharian ng Diyos. Angels in heaven are with us. And it is God's pleasure to give us the kingdom. And for all those ministers who do the work of God na ipinagagawa niya sa atin, God is pleased with us. Mga imposible pong bagay, imposibleng nangyayari sa ating mga buhay, mangyayari po. Because God created us for His pleasure. Hindi niya tayo pababayaan. It is the promise of God that He will be with us. He is Emmanuel. God with us. He promised never to leave us nor forsake us until the end of the ages. Because Ephesians 1:5 declares, we have been predestinated. God has predestinated us unto the adoption of His children through Jesus Christ, according to His good pleasure and His will. Kahanga-hanga, hindi pa po na pag-isipan ng ating kaisipan. Hindi pa po nakita ng mata. Isaiah chapter 64, verse 4. I have not seen, nor I have heard. I have seen. Eyes have not seen, nor ear had heard, nor it ever come to the mind of a person. The things, the miracle that God has planned for us tonight. Hindi pa po nakita ng mata, hindi pa po napakinggan ng tenga, hindi pa po dumating sa kaisipan ng tao ang mga biyaya na
kaharian. Wala pang pwedeng mangako sa atin ng kung ano pa man. Ngayon po ay panahon ng election at maraming pangako ang mga kandidato. But we have to hold on to the promise of God that we are created and everything God created around us, including us, for His pleasure and goodness. Kaligayahan niya at kasiyahan na tayo'y kanyang nilalang. Tanggapin na po natin itong katotohanan sa ating buhay at mabuhay tayo na sumusunod, sumasamba at gumagawa ayon sa kanyang kalooban. Ephesians 1:5 says, having predestinated us, sa pasimula pa lang po, ay meron ng plano ang Diyos sa ating mga buhay sa pagitan ng Panginoong Yesus na tayo po'y tinanggap niya kahit tayo po'y nagtaksil dahil sa kasalanan, pero sa pagitan ng Panginoong Yesus tayo po'y ipinalik sa pag-ibig ng Ama. Through Jesus' sacrifice on Calvary's cross, we have been reconnected because it is God's plan and purpose for us to be with Him at all times. At ito po ang closing. According to His good pleasure, ayon sa kanyang kasiyahan at sa kanyang kalooban, tayo po'y kanya ng pinlano na maging tunay niyang mga anak na patuloy na mamahalin, patuloy na pagpapalain, patuloy na binigyan ng kanyang biyaya, at patuloy tayong mananahan sa kaharian ng Diyos na inihanda na niya para sa bawat isa na nananampalataya sa kanyang pag. Hallelujah! And the angels